Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Malalagay muli sa yellow alert ngayong araw ang power supply sa Luzon at Visayas Grid. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines, dahil yan sa pagpalyan ng 18 power plant sa Luzon at 13 planta sa Visayas. Sa abiso po ng NGCP, mula 1:00 ng hapon hanggang 11:00 ng gabi, naka-yellow alert ang Luzon Grid. Ngayong hanggang 10:00 naman ng gabi ang Visayas Grid. Kapag naka-yellow alert po, ibig sabihin manipis ang reserba ng kuryente sa lugar. Kahapon, umabot pa sa red alert ang parehong grid dahil dyan nakaranas ng power interruption sa iba't ibang bahagi ng bansa, tulad sa ilang lugar sa Isabela, Cagayan, Bulacan, Metro Manila at Calabarzon Region. Inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy na tugunan ang sitwasyon sa kuryente sa bansa. Ayon sa DOE, minomonitor na nila ito at nakikipag-ugnayan sa NGCP at iba't ibang generation companies. Sinabihan din ng Pangulo ang mga opisina ng gobyerno na iset ang standard sa pagtitipid ng kuryente at bawasan muna ang pagkonsumo nito. Nasa state of calamity na ang Surala, South Cotabato dahil po sa epekto ng El Nino. Halos 1,000 hektarya ng taniman at palaisdaan doon ang natuyot na. Base sa datos ng Office of the Municipal Agriculturist, as of March 31, umabot na sa mahigit 71 million pesos ang pinsala ng tagtuyot. Ayon sa Surala LGU, tutulungan nila ang mahigit 1,000 magsasaka roon sa pamamagitan ng Calamity Fund. Dama rin ang pag-init ng panahon sa summer capital ng bansa, ang Baguio City. Ang dinarayo roong malamig na temperatura, unti-unti raw umiinit. Ngayong buwan, madalas pumalo sa 28 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura roon. Sabi ng Pag-asa, epekto ito ng mainit na easterlies at ng El Nino. Nakakadagdag din sa damang init ang dami ng mga tao sa isang lugar. Nakapagtala ng bagong pinakamainit na record ng bansa ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 40 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura nitong Lunes sa Etiaga, Isabela. Iba ang air temperature sa isa pa nating sinusukat tuwing dry season, ang heat index. Ngayong araw, posibleng umabot sa 17 lugar ang makaranas ng danger level na heat index, kabilang ang ilang panig ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central at Southern Luzon at Visayas. Sa Metro Manila, maglalaro sa 40 at 41 degrees Celsius ang pinakamatinding alinsangan ayon sa Pag-asa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maayos sa panahon ang aasahan sa halos buong bansa. May light to moderate rains lang sa ilang lugar sa mga susunod na oras. 7 dam naman sa Luzon ang nakapagtala ng pagbaba ng tubig sa nakalipas na 24 oras ayon sa Pag-asa. Nag-set ng bagong Philippine record ang Filipino-American athlete na si Lauren Hoffman. Sa paglaban ni Lauren sa Duke Invitational sa North Carolina sa Amerika, natapos po niya ang 100-meter hurdle sa loob ng 13.41 seconds. Nabit niya ang record ni Sheena Atilano na 13.65 seconds noong 2007. Nakuha ni Lauren ang second place sa torneo. Good job, Lauren! Wednesday latest mga mare at pare. Bukod sa non-stop action, sigurado raw na mas iinit pa ang mga eksena sa Black Rider. Haba nun Si Viva Max A-lister Angelique Kang ang gaganap na bagong love interest ni Elias Guerrero. First scene pa lang na pasabak na si Angelique sa kissing scene with Ruru Madrid. Makakasama rin sa panibagong digmaan na hahanapin ni Elias, sina Lian Valentin, Luke Conde, BJ Forbes, Epi Quizon, Madam Inuts, William Lorenzo, Yules Herbo at Matet De Leon. Speaking of tag-init, hotness overload din ang hatid ng newest set of Sparkle Hunks.
Inspiration sa basketball, paandar ang Sparkle Boys of Summer na sina Kelvin Miranda, Bruce Roland, Rahil Viria, Matthew Uy at Radson Flores. Gayon din sina Maclod Guadanya, Jeff Moses, Dustin Yu, Yasser Marta, Vince Maristela, Prince Carlos at Royce Cabrera. Heto na ang mabibilis na balita. Patay ang isang fire volunteer na rumisponde sa isang sunog sa Isla Batis, San Juan City. Ayon sa mga kasamahan niya, habang papalabas sila ng isang bahay ay bumigay at bumagsak ang kisame nito at nadaganan ang 25 taong gulang na volunteer. Tiniyak ng Bureau of Fire Protection NCR na magpapaabot sila ng tulong para sa kanya. Tinataya namang nasa 1.2 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Napaharurot ang tricycle na yan habang pasakay ang isang lalaki sa barangay Mendiola, Siniloan, Laguna. Nakaladkad ang lalaki hanggang sa hindi na nahagip ng CCTV. Ayon sa pulisya, hindi kita sa CCTV pero posibleng nakipag-agawan sa kanyang bagang pasaherong negosyanteng senior citizen. Namatay siya matapos barilin. Huli kam ang pagtakas ng holdupper na umangkas sa motorsiklo ng kasabwat. Nasa mahigit 200,000 pesos daw ang laman ng bag ng biktima. Sugatan naman ng tricycle driver na pamangkin ng senior citizen matapos barilin din. Tingin ng pulisya, planado ang krimen at natiktikan ng biktima. Tinutugis na ang mga suspect. Isinilbi na ng Davao City Police ang arrest warrant mula sa Pasig Regional Trial Court laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy para sa kasong may kaugnayan sa human trafficking. Kabilang din sa mga kinasuhan ang 5 iba pa. Non-bailable o walang piyansang inirekomenda ang korte para sa kaso. Ayon sa Davao City Police, sabay-sabay na pinuntahan ang mga kilalang lugar na pagmamay-ari ni Kibuloy, pero wala silang naaresto. Respondents din ang 6 sa isa pang kasong may kaugnayan sa child abuse at sexual abuse sa Davao City Regional Trial Court. Dati nang itinanggi ni Kibuloy ang mga alegasyon laban sa kanya. Update po tayo sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas Grid. Makakausap po natin sa Attorney Cynthia Alabanza ng National Grid Corporation of the Philippines. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Attorney. Good morning po, Connie and Rafi. Yes, Attorney, good morning. Bakit po kaya pumapalya pa po yung mga planta at hindi ho kinakaya yung demand ngayong tag-init? Mga luma na ho ba itong mga planta natin na ito? Yung ibang mga planta, medyo dekada na ang tanda, no? Pero I think more than anything, ina-underline nito yung kailangan natin ng panibagong supply ng kuryente. Bukod doon, talagang malaki ang kontribusyon ng temperatura at itong init na nadaranas natin ngayon. Marami siyang effect sa supply and demand balance. And on the one hand, dahil mainit, mas malaki talaga ang konsumo ng kuryente, yung mga makina na tumatakbo katulad ng aircon, mas malakas ang konsumo niya ng kuryente kasi mas hirap siya. On the other level rin naman, yung mga thermal plants na nakita natin apektado, maaaring yung init rin, yung ambient heat, yung init ng kapaligiran, may epekto rin sa kanilang operation. So nakikita natin na talagang siguro kailangan na natin tuunan yung karagdagang supply kasi sa panig ng NGCP, yung ating mga proyekto naman, na-energize natin within the last 12 months. 3 malalaking proyekto yan. So yung daanan ng kuryente, lahat ng available capacity, ready na ho natin i-transmit. Okay. Attorney, si Ian Cruz po ito, no? Ito pong pagkakaroon ng yellow at red alert, hindi naman po kaya ito hantong sa mas malawakang brownout at kailan po ba inaasahang tatagal yung ganitong sitwasyon natin? Like, taon-taon natin pinag-uusapan to, no? Kasi kung masusunod lang yung scheduled maintenance ng mga power plants, wala tayo dapat makikita kasi isa sa mga obligasyon ng NGCP ay makipagpulong sa mga power plants para siguraduhin na yung maintenance schedules natin hindi magkakasabay-sabay. Pero yung malaki talaga ang epekto sa balanse ng supply at demand ay yung mga unplanned or unscheduled maintenance shutdown. Kagaya nga nangyari kahapon sa Visayas, 12, 13 ata yung
plantang nawala sa sistema ng wala sa panahon. Sa Luzon naman, I think there were 19 plants na unscheduled maintenance shutdown. Pero klaro ko lang, no, hindi naman sa isang araw, 11 yung nawala. Over almost 10 months, may mga plantang nag-unscheduled maintenance at marami doon hindi ka agad nakakabalik. Sa Luzon, meron isang planta, Agosto pa 2023, nag-unplanned maintenance shutdown. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakakabalik. So those are the things na kailangan natin talagang, na kailangan aralin ng mga policymakers natin. All right, maraming salamat po, NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza. Salamat din. Bukod sa paniniket sa mga e-trike, e-bike at tricycle, naghihigpit na rin sa Maynila sa mga sasakyang iligal na nakaparada sa lansangan. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Marisol Abdurrahman. Marisol? Iyan ilang sasakyan nga na-clamp ng Manila Traffic and Parking Bureaus sa kanilang operasyon sa ilang kalsada sa Maynila. Ito iyan yung mga nakapark illegally sa mga mabuhay lanes. Kabilang sa mga na-clamp ang mga kotse, may pickup, may van, meron din mga closed van. Sa Sampaloc area, doon ang mga nikutan nila, meron din sa Lacson at sa Dapitan. Alam mo, iyan nasa 900 pesos ang bayad sa mga sasakay na makaklamp. Pero bibigyan sila hanggang bukas lang para matubos ito. Pero oras na madala na sa impounding area ang mga nasabing sasakyan, magiging mataas na ang tubos nito. Para sa mga motorsiklo, magiging 1,500 pesos na ito at 3,500 pesos naman ang babayaran sa mga kotse. Ngayon sa mga truck naman, depende raw ito sa laki at sa bigat. Hindi na nakapalag-iyan yung mga naklam kanina kasi nabigla rin sila. Actually, yung mga kanina medyo inaantok at tulog pa nga yung iba kaya wala na rin silang nagawa nung maklamp nga ang kanilang sasakyan. Bahagi pa rin ito iyan ng paglilinis ng kalsada pero bago kasi nito, nakailang babala na rin daw ang LGU sa mga motorista na iiwas na doon sa pagpaparada sa mga mabuhay lanes. Gayun din ang mga tricycle at ang mga e-trike na duman doon sa mga national road kaya raw sila nagsagawa na ng clamping ngayon. Iyan, mabanggit lang natin kung nakikita ninyo dito sa ating likuran, hindi bababa sa 40, actually around 40 plus po ito na hinuli kanina ng MTPB sa kanilang earlier operation. Halo-halo na ito iyan, meron ditong e-trike, may tricycle kasi ito yung mga dumaan sa national road. Muli, ang kanilang babala, wala na talagang pakiusapan, basta oras na mahuli sila ay talagang dadalhin ang kanilang mga sasakyan dito at no choice sila kundi tubusin ang kanilang mga tricycle. Iyan. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman. Kabilang si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nag-inspeksyon sa barangay Pinagkrusan sa Alitagtag, Batangas, kung saan nasabat ang halos 2 toneladang hinihinalang shabu. Nitong Lunes nang masamsam sa isang checkpoint ang iligal na droga na may halagang mahigit 13 billion pesos. Yan na raw ang pinakamalaking huli kasunod ng nasa 11 billion pesos na halaga ng umano'y shabu sa Infanta, Quezon noong March 2022. Pinuri ni Pangulong Marcos ang pagkakahuli sa droga nang walang nasasaktan o nasasawi. Anya, ganito raw ang tamang paraan sa pagsugpo sa problema sa droga sa bansa. This is the approach that we are taking to the drug war. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs. Nagpapatuloy po ang investigasyon kung saan ba dapat ipapadala ang nasabat na droga. Isinailalim na rin sa inquest proceedings ang nahuling suspect na nauna nang nagsabing hindi niya alam na droga ang kanyang dinadeliver. May babala naman ang Pangulo sa mga sangkot sa droga. Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Pinagkakaguluhan ng mga residente ang poso na yan sa Barangay Panay sa Magsingal, Ilocos Sur. Tuloy-tuloy at malakas kasi ang buga ng tubig kahit walang nagbobomba nito. Kwento po ng mga residente, matagal na raw hindi ginagamit ang poso kaya laking gulat nila na naglabas ito ng malinis na tubig. Pinilahan ito ng mga nag-iigib na residente. Itinuturing nila itong biyaya ngayong may El Nino.
ganito ho kainit, di ba, napakasarap talagang tumambay sa beach, di ba? Ay, Yes. naku, Mari, ikaw lagi kang tambay sa beach. Correct. Di ba? Pero kamusta na yung mga vacation plans with friends? May natuloy ba o hanggang GC na lang talaga? Pero wag lang puro drawing. Kulayan na yan. Yes, time out muna ang barkada sa pagtahol. Oras na para mag-relax and just enjoy. No? Keep it cool sa Masasa Beach sa Batangas. Naispatan ng birthday celebrant na si Jo Marie Panisa ang 5 aso na yan. Nako, enjoy raw sa mga alon ang mga member ng Animoy Asosasyon. Ang netizens walang ibang hirit kundi sana all. Kaya ang video may mahigit 2.1 million views na sa TikTok. Ang outing ay certified. Trending! Saya, ha? At tingnan mo naman, kahit mga aso, alam nila paano mag-enjoy. Di ba? Break muna sa pakakahol. Ay, pero talaga, ang sarap talaga mag-beach ngayon. Oo Lalo nga. mainit. Syempre. Buti pa si Mother Connie. Oh, sasama kayo sa akin, magiging ganyan din tayo, ha? Outing din tayo. Ayan. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Sa ngalan ni Rafi Tima, ako po si Ian Cruz Kasama niyo din po ako, Aubrey Carampel. para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.